Good evening po sa ating lahat. And again, welcome po sa ating free financial literacy seminar of IMG. So this is part of our 30 million by 2030 financial literacy campaign. Sige po, simulan natin with an opening prayer. Let's pray first. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So let me introduce myself. My name is Romer Alberba. You can call me Coach Romer or Coach Alberba. So isa pa akong former DepEd teacher. Yan. So nagturo po tayo 5 years sa DepEd and then now dito po tayo sa IMG doing the mission of IMG. Then I'm a financial coach, financial trainer in TRM, financial literacy advocate, IIP license at Manila Bankers Life, associate financial planner, executive marketing director here in IMG, and a follower of Jesus Christ. Again, katulad po na nabanggit ko, this is a 30 million by 2030 financial literacy campaign of IMG. So sa mga first timer po natin, okay, kagaya po ni Ma'am Mary Jane, and so kayo po ay magkakaroon ng 30 million by 2030 personal accident insurance pagkatapos po ng seminar na to or ng webinar na to. So make sure lang po na tapusin nyo itong webinar na to para po ma-receive nyo itong 30 million, itong 20,000 personal accident insurance. So let's start. Ayan. International Marketing Group or IMG. So let me share to you the background. Ano ba yung background ng IMG? So IMG established in 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Yes, ang IMG po ay since 2002 pa. So more than 20 years na ang IMG na nagtuturo ng financial education. So ito po yung corporate office ng IMG. Yan, so pwede nyo pong screenshot para ma-visit nyo po itong address na to. And then ito po yung mga branch offices ng IMG. Internationally, okay, meron din pong mga offices ang IMG. So again, ang IMG po ay may more than 20 years na nagtuturo and as of now, meron na po kami more than 11 million na naturuan na maging financially educated. And nakikita niyo po dito si Miss Corina Sanchez. So isa po siya sa mga kasama po namin na nag-share ng financial education. So ito po yung book na hawak niya, The Secret to Saving and Building Your Future. Ito po yung ginagamit namin to share financial education. Pero unahan ko na po kayo knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So IMG is a community of saver, investor, and entrepreneurs. Katulad po na nabanggit ko kanina, ang IMG po ay more than 20 years na at isa po itong community. Napakalaking community. So makita niyo po dito yung mga ilan sa mga pictures ng aming mga big events kung saan nakikita-kita ang mga IMG members para po umattend ng convention. We campaign from all walk of life. Ayan. So ang IMG po hindi lang po sa Zoom na nag-share ng financial education. So kung makikita niyo po dito, so nagkakaroon din po kami ng mga face-to-face gathering or face-to-face na mga seminar para po mag-conduct ng financial education. So iba't iba po yan. May mga schools, okay, meron din po sa mga barangay. Ayan, so nagtuturo po ang IMG sa iba't ibang mga Pilipino. Then speaking of community, ang IMG po ay may kakampi. Ayan, partner po natin or kakampi po ng community, si Senator Raffy Tulfo. Okay, so sa mga nagdududa po kung ang IMG ba ay legit, ayan, ito po yan. So Sir Raffy Tulfo po ay part ng IMG community. And let me share to you a short video about Sir Raffy Tulfo.
Isa sa mga kilalang tagapaglingkod ng bayan ang makakasama natin sa paghatid ng pagbabago at magiging kaagapay sa ating financial literacy campaign. Kilalang kakampi ng mga inaapi na tumutulong upang iangat ang buhay ng bawat mamamayan. Narito na ang inaabangan na pagsasani puwersa para sa mas matindi, mas malakas at mas makabuluhang kilusan na magsusulong ng misyon para sa financial education ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kakampi ng inaapi, ang kakampi ng financial literacy, ang kakampi ng IMG community, Senator Raffy Tulfo. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Raffy Tulfo po, kakampi ng inaapi, kakampi ng IMG. Alright, so yan po, si Senator Raffy Tulfo. Kaya kapag may problema po kayo sa IMG, ipatulfo po natin. Alright, so kidding aside, yan, so let's continue. Isa sa mga Yan, so what do we do? Ano po bang ginagawa ng IMG? So we assist families who want to themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So yan po, ina-assist natin ng mga pamilya na gusto pong matutunan kung paano po magiging financially secured at kung paano po makakapag-build ng solid financial foundation. Our core purpose is to stop poverty, to break financial illiteracy. Many people are financially struggling due to lack of financial information. Kaya yan po yung pinaka-core purpose ng IMG, ang makapagturo ng financial literacy sa maraming mga Pilipino po para matigil na po yung kahirapan. By the way, so isa po sa mga financial literacy advocate dito po sa IMG ay si Brother Bo Sanchez. So isa rin po siya sa mga kasama namin na nag-share ng financial education dito po sa IMG. Isa po siya sa mga nagsulat ng foreword ng libro na to. Yan. Alright. So those are the short background about IMG. So let's proceed to the outline of this seminar. So first, pag-usapan po natin yung mga financial challenges and importance of financial education. Part 2, concepts that we need to understand. And then part 3, things we need to know in financial planning. And last part will be how IMG can help you. So yan po yung mga pag-uusapan po natin o yan po yung i-share ko po sa inyo ngayong gabi. Alright, so are you ready? Can you type R kung ready na po kayo? Yan, let me know sa chat box. Ready na po ba makinig? Ayan, I guess ready na po kayo. So let's move on to part 1. Financial challenges and financial education. Ano ba yung mga common challenges ng maraming mga Pilipino sa usaping pinansyal? So yan po yung pag-usapan natin dito sa part 1. The challenging future. A large number of Filipinos will face increasing financial challenges in major areas. So ano po ba yung mga major areas na yan? Number 1, uncertain labor market. So napapansin niyo po ngayon, no, sa panahon po natin, nagkakaroon na po ng automation. So automation to replace more workers. Jobs moving overseas to cut costs. So makikita na po natin ito sa maraming mga company, kagaya ng McDonald's, kagaya ng Jollibee, at iba't iba pang mga company dito sa Pilipinas. So nagkakaroon na po ng automation. So ibig sabihin, ito isa sa mga future na pwede nating harapin pagdating ng araw. Na balang araw, mababawasan na yung mga workers. And isa to sa mga kailangan nating paghandaan. Uncertain labor market. So maaring maapektuhan yung trabaho natin kung hindi natin ito mapaghahandaan. Number 2, low savings and high debt. Ito isa sa mga pinaka-common na problema ng maraming mga Pilipino pagdating sa usaping pinansyal. Low savings have a major impact on retirement. Siyempre, di ba, kapag magre-retire tayo at wala tayong ipon,
At the same time, may mga utang tayo. Isa ito talaga sa mga napakalaking problema na kinakaharap natin kung hindi natin bibigyan ng pansin. Low savings, at the same time, maraming utang. Sabi dito, many people have to work beyond age 65. Kung hindi natin mapaghahandaan, isa po ito sa mga problema na kinakaharap natin. Kaya napaka-importante, bigyan po natin ito ng pansin. Pangatlo, high cost of education. Increasing cost of education every year and lack of preparations affect the parents and their children. So alam na po natin na taon-taon nagtataas yung mga bilihin, di ba? Hindi lang bilihin, kundi pati po yung gastos natin sa pag-aaral ng mga anak natin, palaki rin po ng palaki. So isa po yan sa kinakaharap ng maraming mga Pilipino. Kaya napaka-importante na matutunan natin kung paano natin ito paghahandaan. Increasing cost of living. Increasing cost of living every year. Mararamdaman natin to, lalong-lalo na sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Mapapansin natin yung pagtaas ng mga bilihin. Ayan, yung inflation natin, okay, imbis na bumaba, pataas ng pataas. Kung dati, yung 1,000 pesos mo, makakabili ka at sa cart mo pa, yung cart pa yung magagamit mo. Ngayon, yung 1,000 mo, okay, plastic na lang yung kailangan para mailagay mo dun yung mga napamili mo. So isa po yan sa mga kinakaharap ng maraming mga Pilipino ngayon, yung high cost of living or high cost of living. Then, wrong money mindset. Maraming mga Pilipino, mali po yung paniniwala nila tungkol po sa pera. Sabi nila, financial education is only for the wealthy. Pag pag-uusapan financial education, maraming magsasabi, para lang yan sa mayaman. Maling mindset. The solution to financial challenges is utang or borrowing money. So, yan po yung nakakalungkot na nangyayari sa maraming mga Pilipino po ngayon. Kaya napaka-importante na matutunan natin na baguhin yung mindset na to. And some even rely on luck. Number 6, saving the wrong way. Many end up with nothing after working to 20 to 30 years for they didn't know how to save and invest correctly. Ito po isa sa mga common na problema ng maraming mga Pilipino. Hindi nila alam kung paano ba ang tamang pag-iipon o tamang pag-i-invest. Kaya 10 years na, 20 years na, 30 years na nagtatrabaho, still, wala pa rin naiipon. Kaya napaka-importante, kailangan natin itong masolusyonan. Kailangan natin itong mapaghandaan. The Senior Citizen Survey in the Philippines. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit po kami nag-share ng financial education dito sa IMG. According to the survey, 40% of senior citizens today are depending on their children. Yan, nagdedepende na lang sila sa mga anak nila. 40% of senior citizens. Napakarami. Okay, so umaasa na lang si nanay, umaasa na lang si tatay sa mga anak nila. Bakit? Maaari hindi sila nakapag-ipon, hindi sila nakapag-invest noon, o maaari walang nakapagturo sa kanila noon. Kaya naman, okay, ngayong namatanda na sila, umaasa na lang sila sa mga anak nila. Nakakalungkot, di ba? 30% is still working. Nagtatrabaho pa rin si lolo, nagtatrabaho pa rin si lola. Isa po ito sa mga nangyayari sa maraming mga senior citizen. Kahit na mahina na yung katawan, kahit na hindi na kaya, pinipilit pa rin magtrabaho. Bakit? Maari wala ring ipon o maari wala silang maasahan kundi yung sarili nila. And then 20% umaasa sa charity, umaasa sa mga donation. And 8% umaasa sa pension, umaasa sa SSS, umaasa sa GSIS. Pero isa po ito sa mga malungkot na nangyayari sa maraming mga senior citizen na tumatanggap ng pension. Hindi sapat. Hindi sapat yung pension na natatanggap nila. So maaaring may mga kakilala po kayo na nagpe-pension po ngayon. One time, kausapin niyo po sila. Tanungin niyo, sapat ba yung natatanggap nilang pension? For sure, marami pong magsasabi sa inyo na hindi sapat yung pension na natatanggap nila. And only 2% is financially independent. Ito po yung mission ng IMG. Ito po yung dahilan kung bakit po kami nagbabahagi ng financial education. Para matulungan ang bawat Pilipino na maging financially independent pagdating ng kanilang senior years. So yan po yung mission natin dito sa IMG. So question, gusto po ba na maging financially independent din?
Gusto mo ba na mapabilang sa mga financially independent pagdating ng senior years mo? Let me know sa chat box. Can you type 2 kung gusto niyo pong maging financially independent pagdating ng araw? Alright, so I guess lahat po tayo gusto natin na maging financially independent. Okay? So kung gusto natin maging financially independent, we need to control our future. Sabi nga po ng libro na to. Okay? Sabi ng libro na to, your future is not in the hands of your employer or your government. It's neither in the hands of your bank nor your broker. Okay? So yung paghawak po ng future natin ay wala po sa mga employer natin, wala po sa government yan, at hindi rin yung bangko o yung broker natin. The future is in your hands. Make money, save money, accumulate money, and protect money. Lahat ng mga ito ay ikaw ang gagawa. Okay, ikaw ang gagawa. Wala na pong iba. Kaya napaka-importante na marunong tayo. Napaka-importante na alam natin kung paano natin i-manage yung finances po natin. Be your own money manager. Understand how money works and make money works for you. So kailangan matutunan natin kung paano ba nagtatrabaho ang pera at matutunan natin kung paano, okay, yung pera magtrabaho para sa atin. So isa po yan sa tinuturo po natin dito sa IMG. At yan po yung matututunan nyo po ngayong gabi. Alright? So let's move on sa part 2. Concept that we need to understand. Ano ba yung mga konsepto na maaaring makatulong sa atin para mas ma-manage natin yung finances natin at para mas ma-appreciate po natin ang pag-iipon, ang pag-i-invest para sa future natin. So let's discuss this part 2. Alright, so these are the concept. First concept is what we call the X-curve concept. Makalimutan mo na yung X mo, huwag mo lang kakalimutan itong X-curve concept na tinuturo ng IMG. So tinuturo po ng concept na to na may dalawang line sa financial planning. Money line and responsibility line. Tinuturo po dito na habang bata pa lang daw tayo, madalas hindi pa tayo nakakapag-ipon or hindi pa tayo nakakaipon. Pero, meron na tayong mga responsibilities. Nakaka-relate po ba kayo? Bata pa lang, nagsisimula pa lang sa career, pero meron ng mga responsibilities. Tinuturo po ng X-curve concept na pagdating ng old years natin, kailangan magkaroon tayo ng big savings para hindi na natin masyadong maramdaman yung mga responsibility natin pagdating ng araw. For example, kailangan mo ng 10 million pesos. Let's assume na kailangan mo ng 10 million para sa retirement mo, para hindi mo na maramdaman yung mga responsibility mo pagdating ng araw. So ngayon, let's assume na meron ka ng 1 million pesos. So question, magkano pa yung kailangan mong pag-ipunan para maging sapat para masuportahan yung mga responsibility mo pagdating ng araw? Yes, kailangan mo pa ng 9 million. So ibig sabihin, kailangan mo pang mapaakyat yung money line mo. Okay? Ano ba yung mga responsibilities na yon? Ito po, food, shelter, clothing, education, health, debt, or loans. Yan po yung mga common responsibilities po natin. And most of us, we work hard for the money. Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera para masustain natin yung mga financial needs natin. Right? So, ang tanong, yung mga responsibilities natin, is it permanent or temporary? For sure, alam natin yung sagot, di ba? Yung mga responsibilities na to, permanent. How about your work? Yung trabaho mo ngayon, yung pinagkakakitaan mo ngayon, is it permanent or temporary? Siyempre, alam din natin yung sagot, di ba? Temporary lang. Temporary lang yung trabaho natin kasi hindi habang buhay, kaya mong magtrabaho. So, ano po yung kailangan nating ma-realize dito sa X-curve concept? So, kailangan ma-realize po natin na dapat habang nagtatrabaho ka pa ngayon, habang kumikita ka pa, habang malakas ka pa, make sure na nag-i-invest ka para pagdating ng araw, magkaroon ka ng passive income. Money works for you. Para pagdating ng araw, yung pera na, yung magtatrabaho para sa'yo, para masustain yung mga financial needs mo pagdating ng senior years. Makikita natin dito, naka-highlight yung health. Bakit?
Kasi isa sa pinaka-common responsibility natin pagdating ng old years natin is our health. Kaya napaka-importante na pinag-iipunan at dapat nag-i-invest po tayo para dito. Okay? So again, habang may active income ka, mag-invest ka na ngayon para magkaroon ka ng passive income pagdating ng araw. In life, there are 3 if. Yes, there are 3 if. First if is what if you die too soon? Second if is what if you live too long? And then the third if is what if you got sick? Okay, so sino ang magsusustain or sino yung magbabayad sa mga hospital bills mo kapag nagkaroon ka ng sakit? So unahin natin yung what if you die too soon? What if ikaw yung breadwinner? Ikaw yung inaasahan ng pamilya mo? Ikaw yung inaasahan nila, ikaw yung OFW na every month nagpapadala ka sa kanila para masustain yung mga financial needs nila. What if ikaw yung empleyado ngayon or nagtatrabaho ngayon para makakain yung mga anak mo, para makapag-aral yung mga anak mo, para masustain yung mga pangangailangan nila? What if you die too soon? Who will take care of them? Sino ang magsusustain sa mga financial needs nila? Pangalawang if, what if you live too long? Paano naman kapag humaba yung buhay mo? Who will take care of you? Sino naman ang magsusustain sa mga financial needs mo pagdating ng araw kung humaba yung buhay mo? And then another if is what if you got sick? Paano kapag nagkasakit ka? Sino ang magbabayad sa hospital bills mo? Or what if nagkasakit yung pamilya mo? Who will pay for your hospital bills? So these are the 3 if na hindi tayo pwedeng mamili. Ito yung 3 if na kailangan nating paghandaan. Alright? So again, this is the X-curve concept. I hope may natutunan po kayo dito and may na-realize po kayo dito. Can you type X kung meron po kayo natutunan at meron po kayo na-realize? Let me know sa chat box. Can you type X? Alright, so thank you so much, Mary Jean and Miss or Mr. Itel. Hindi ko alam kung ano pong pangalan nyo, no? Pero thank you so much for participating. Ayun, okay? So at least may na-realize po kayo at may natutunan po kayo dito sa first concept natin. So let's move on sa second concept. Building blocks of a solid financial foundation or the peace of mind. Yan. Gusto ba natin magkaroon ng peace of mind in terms of our finances? For sure, lahat po tayo gusto natin magkaroon ng peace of mind. So kung gusto natin magkaroon ng peace of mind, make sure to build your solid financial foundation. So yan po yung second concept po natin. Build a solid financial foundation. Alam mo yung solid financial foundation? Ang solid financial foundation po ay isang konsepto na tinuturo namin dito sa IMG para kapag meron ka ng kakayahan na mag-ipon, may kakayahan ka ng mag-invest, malalaman mo na okay, kung ano yung kailangan mong i-priority sa pamamagitan ng building a solid financial foundation. So, tinuturo po dito kung ano po yung dapat nating i-priority. Alright? So, there are order of priority. So, first is your healthcare. Pag may kakayahan ka ng mag-ipon, may kakayahan ka ng mag-invest, make sure na unahin mo yung healthcare mo. Long-term and short-term healthcare. Bakit? Para just in case na magkasakit ka habang nagtatrabaho ka or habang nagnenegosyo ka, hindi ka mamomroblema sa hospital bills. Okay? So, magkakaroon ka ng peace of mind just in case man na magkasakit ka, meron kang pambayad sa hospital bills dahil sa healthcare mo. Alright? Long-term and short-term healthcare. Pangalawa, na kailangan mong i-priority after your healthcare is your life insurance. Nabanggit natin kanina, what if you die too soon? Who will take care of your family? Ang life insurance ay hindi para sa'yo. Ang life insurance ay para sa pamilya na maiiwanan mo. Gusto mo ba magkaroon ng peace of mind na kahit wala ka na ay hindi magugutom yung pamilya mo? Makakapag-aral pa rin yung mga anak mo? So you need life insurance or income protection. And then, next is, you need to manage your debt. Gusto mo ba magkaroon ng peace of mind na walang naniningil sa'yo? Walang tumatawag sa'yo para magbayad ng utang. So again, kung gusto mo ng peace of mind, you need to manage your debt. You need to know what is good debt and you need to know what is bad debt. So isa po ito sa tinuturo ng IMG. And then, we need to build
emergency fund. Alright? Bakit kailangan natin ng emergency fund? Para just in case of emergency, meron kang fund na magagamit. So gusto mo ba ng peace of mind na kahit magkaroon ng emergency, hindi ka problema sa pera? So build an emergency fund. And then lastly is your investment. Gusto mo ba magkaroon ng peace of mind na pagdating ng araw na papasok na yung anak mo sa college, hindi ka problema? So you need investment. Gusto mo ba ng peace of mind na pagdating ng retirement mo, meron kang magagamit or merong magsusustain sa mga financial needs mo? You need investment. Alright? So again, this is solid financial foundation. So again, kung gusto mo ng peace of mind, you need to build your solid financial foundation. So you need healthcare, you need life insurance, you need to manage your debt, you need emergency fund, and you need investments. So question, ano na po ba yung meron ka ngayon? Nandito ka na ba sa strong foundation or nandito pa rin sa weak foundation? Kung nandito ka na sa strong foundation, Mary Jane, congratulations po. At least nakapag-build na po kayo ng solid financial foundation nyo. So just in case na magkaroon ng financial problem, meron po kayong peace of mind dahil nakapag-build kayo ng solid financial foundation ninyo. Ngayon, kung nandito ka sa weak foundation, congratulations pa rin. Bakit? Kasi nandito ka ngayon. At least aware ka na kailangan nating mag-build ng solid financial foundation. So again, hindi ko po alam kung ano na yung meron kayo ngayon. So kayo lang po yung nakakaalam nun. But I'm sure IMG can help you to build your solid financial foundation. So later on, matututunan natin paano makakatulong ang IMG para makapag-build tayo ng solid financial foundation natin. Okay? Another concept that I want to share is the rule of 72 or the rule of money. So ano po ba itong rule of 72? Ang rule of 72 naman po ay ginagamit ito para malaman po natin kung kailan po ba madodoble yung pera natin kapag nag-invest tayo sa isang investment vehicle. Alright? So how money works? Ito po yan. So tinuturo po dito sa rule of 72 that 72 divided by the interest rate is equal to the number of years for your money to double. So tinuturo dito na malalaman na pala natin kung kailan madodoble yung pera natin kapag alam natin yung interest rate ng isang investment vehicle. For example, age 25 ka ngayon, nag-invest ka ng 10,000 pesos sa isang investment vehicle na kayang magbigay ng 1% per year. So gagawin niya, ang mangyayari, 72 divided by 1 is equal to 72 years for your money to double. Okay, 72 divided by the interest rate. So 72 divided by 1 is equal to 72 years. Ibig sabihin, at age 97, okay, yung 10,000 mo ay magiging 20,000 pesos na. Kung ang pera mo ay naka-invest sa 1%, in-invest mo yung 10,000 mo, okay, 72 years po yung palipasin mo, yung pera mo ay madodoble na. So, ganun po siya nag-work. Alright? So, ang tanong, okay, so, aabot ba tayo sa 97 years old? Okay, so, yan po yung isang tanong. Alright, para mas maunawaan po natin, ito, para mas ma-appreciate po ninyo, this is the reality of our savings now. So, ito po yung nangyayari sa atin ngayon. Ito po yung mga malalaking company sa Pilipinas, BDO, PNB, Metrobank, and BPI. Ito po yung mga malalaking bangko sa Pilipinas. And ito po yung interest rate nila. Yung pinakita ko pong example sa inyo kanina ay 1%. Okay, sa mga bangko, kung di po nyo alam, ay less than 1%. Imagine, okay, kung gagamitin mo yung rule of 72, kung i-apply mo yung rule of 72, kailan kaya madodoble yung pera natin sa bangko? Alright? Again, we're not against bank, pero ang gusto lang po natin na ma-realize dito, gusto ko pong ma-realize ninyo na hindi po maganda ang bangko, okay, para po makapag-invest po tayo. So maganda po ang bangko for our emergency fund or for our business transactions. Okay? Alright, so for more example, ayan, for example, 4%. Okay, nilagay mo yung pera mo sa 4%, so 72 divided by 4 is equal to 18. So let's assume, okay, na 25 years old ka. Kung makikita nyo dito, 25 years old ka, every 18 years, madodoble po yung pera mo. So 25 plus 18, at age 43,
200,000 na yung pera mo. And then another 18 years, kung haya mo lang yung 200,000 at age 61, meron ka ng 400,000 pesos. Okay? How about 8%? 72 divided by 8 is equal to 9. So money doubles every 9 years. Makikita rin natin dito at age 25, meron kang 100,000. So plus 9, so 34 years old ka na, so magiging 200,000 and so on and so forth. So at age 61, magiging 1.6 million yung pera mo. Galing, no? So interest rate yung nagbago. Kaya napaka-importante, malaman natin yung interest rate ng pag-i-investan po natin. How about sa 12%? So 72 divided by 12 is equal to 6. So every 6 years, nadodoble po yung pera natin. So makita dito, kung nag-start ka ng age 25, yung 100,000 mo, pagdating ng age 61, that will be 6.4 million. So that is how money works, and that is the rule of 72. Alright, so can you type 72 kung may natutunan po kayo dito sa rule of 72? Nasundan niyo po ba itong illustration natin? Can you type 72? Alright, so I guess naintindihan po natin. Okay, so ayan. So pay God and yourself first. So again, this is another formula or another concept na gusto ko pong maintindihan ninyo and mas ma-appreciate po ninyo. Dito po sa IMG, hindi lang po kami nagtuturo tungkol po sa pag-iipon o pag-i-invest. Dito rin sa IMG, tinuturo din po natin kung paano po maging mabuting katiwala. Maging mabuting katiwala sa mga financial blessings po natin. Okay, so tinuturo po ng IMG na kapag natanggap natin yung income natin, our blessings mula sa trabaho natin or mula sa negosyo po natin, so itabi na agad natin yung 10%. 10% is our tithes. Ito po yung ibibigay natin sa church kung saan po tayo lumalago spiritually. Para makatulong po ito, para po mas ma-spread pa ang gospel. So yan po yung main purpose ng tithes po natin. Ibigay natin sa church kung saan tayo lumalago spiritually. And then 20% of our income, okay, i-invest po natin yan. Yan po yung magiging savings natin. I-invest po natin yan sa mga investment na makakatulong po sa atin para maka-build natin yung solid financial foundation natin. And then yung natitira na 70%, dito po manggagaling yung mga expenses natin. Dito pambili mo ng grocery or dito po pambayad ng mga bills po natin. Okay? So yan po yung rule of 72 or ito po yung pay God and yourself first or the prosperity formula, the 10-20-70 rule. To spend below your means, create and monitor your budget, live simply. So ang tanong, how to live simply? Paano po tayo mamumuhay ng simple? So una, anong kailangan natin gawin? So first, alright. Ayan. So first, we need to classify our needs and wants. Ayan. We need to classify our needs and wants. So tingnan muna natin yung mga pinamimili natin. Okay? Ito po ba ay kailangan or gusto lang po natin? Ito ba ay may purpose ba to o pang-forma lang? So make sure, okay, na bago tayo bumili ng bagay, make sure na tanungin natin yung sarili natin. Needs ba to or wants lang? Sabi nga dito, iwas luho para iwas luha. Okay? Pangalawa, we need to reduce. Okay? Reduce, reuse, or recycle. So, back to basic. So, make sure, okay, na chine-check po natin yung mga ilaw na hindi natin ginagamit. So, pwede rin natin ibenta yung mga basura natin na pwede pang ibenta para magkaroon tayo ng income. And then, we need to eliminate leaks or waste. So, yan po yung gagawin po natin. So, yan po yung pangalawa na kailangan natin gawin. So, iwas sa mga aksaya. Number 3 is cut the little expenses. As Benjamin Franklin said, a small leak can sink a great ship. Okay? So, bawas po sa mga maliliit na gasta. Ayan, makikita po natin dito sa mga pictures. Maaari nakaka-relate po kayo dito. Yung mga pinagkakagastusan natin, madalas, okay, so nagiging ano lang natin. Akala natin na maliit lang pero malaking bagay pala. Okay, so let me show to you. Ayan, sabi dito, do you know that you can turn your small savings to millions if you invest 33 pesos per day or 1,000 pesos per month for 30 years? Yan. So, magiging 2.8 million pala yan. Okay, in the next 30 years kung gagawin po natin. So, ang tanong, paano? Ito po. Okay, so through investing. Kung ini-invest po natin yung pera na yan,
Let's assume 1,000 pesos. Kung makikita nyo po dito, no? Yung 1,000 pesos mo, kapag naka-invest yan sa zero interest, after 5 years, syempre 60,000 po yan. Okay? After 25 years, 300,000 yan. Pero kapag naka-invest yan sa bangko, let's assume ito, yung 0.125%. Okay? So kung naka-invest yan, after 30 years, 366,000 lang. Pero kapag naka-invest yan sa 12%, that will be 2.8 million. So yan po yung sinasabi ko kanina. Okay, na 33 pesos per day or 1,000 per month. Pag naka-invest yan in the next 30 days, that is 2.8 million. Okay, kung nasa 12%. What if 2,000 pesos yung kaya mong invest? Okay, so napakaganda. Okay, kung ini-invest po natin yung mga pera natin. Okay? Ayan, para mas makita nyo. Alright, so let me show to you. Sabi dito, maximizing the power of compounding interest with discipline and consistent focus for the long term, you can achieve the financial goals you want and for your family's future. Okay? So, totoo naman, di ba? Kailangan lang natin talaga magkaroon ng disiplina. So, manage and reduce expenses. Tingnan niyo po ito. Okay? So, small change, big money. Soft drinks. Okay? For sure. Okay? Marami po sa atin nagsusoft drinks. So, let's assume 20 pesos per can. Paano kapag nakakadalawa kayo sa loob ng isang araw? So, 2 days per can. 2 per day. So, that is 1,200 every month. Sa loob ng isang taon, 14,400. Imagine if the money you wasted was invested properly. Soft drinks lang po yan. Okay, paano kung mahilig ka rin magkape? And then yung kape mo ay galing pa sa kilalang company. Okay, so 140 pesos per cup, 1 per day. Okay, sa loob ng isang buwan, that is 4,200. Okay, pero kung araw-araw mo ginagawa yan, that is 50,400 sa loob po ng isang taon. Okay, ito po, chichirya. Okay, junk food. So let's assume na 120 pesos per day. So that is 3,600 per month. Sa loob po ng isang taon, that is 43,200. Okay, mahilig ka bang manigarilyo? So let's assume na 60 pesos per box. Pero balita ko po ngayon, 100 pesos mahigit na per box ang sigarilyo ngayon. So 1 per day, that is 1,800 per month, 21,600 per year. Imagine kung magkano yung matitipid natin. Alright? Okay, yung mga sales, impulsive shopping. So let's assume, okay, na dahil sa na-track ka lang sa mga 50% off, 30% off, napagastos ka. Let's assume gumastos ka ng 1,000 pesos. And let's assume per week. So that is 4,000 monthly. Ang annual cost nun is 48,000. Mahilig ka bang uminom? Ayan, 500 pesos per crate. That is 1 per week. Let's assume every week kayo umiinom. That is 2,000 monthly or 24,000 yearly cost. Di ba? Ang dami nating matitipid. Okay, kung hindi po natin gagawin itong mga bagay na to. Gimmick. Ayan. So, mahilig ka bang mag-gimmick? For sure. Okay. So, malaki po yung matitipid natin. That is 48,000. Extra cellphone load. Ayan. So, lagi kang nagdi-data. Ayan. So, 1,000 pesos per month. That is 12,000 yearly. Okay. And another, salon visit. Okay. Kung ikaw po ay mahilig magpa-salon, that is 2,000 pesos per month or 2,000 monthly. That is 24,000 in a year. Okay, cable and internet, 1,600. Monthly bill, 1,600. So, 20,388 per year. So, yan po yung mga nagagastos po natin. Okay, kung alam lang po natin ito, okay, make sure, okay, na i-manage po natin at i-reduce po natin yung mga expenses po natin. At marami pa. Napakarami po natin mga samples po dito. So, hindi natin isa-isayin yan. Okay? Ayan. Alright, so you can screenshot para po ma-monitor po natin. Okay, na soft drinks, coffee, kapag naipon pala natin yan, imagine kung naka-invest po yan sa 12% in 20 years, imagine kung gaano tayo kayaman. Okay? So, millionaire na pala tayo kung naka-invest po yan. Ayan, so, sa loob po ng 20 years po yan. So, makikita natin kung magkano yung maiipon natin or magkano yung matitipid po natin. Number 4, we need to understand where your money goes. Alamin natin saan ba napupunta yung pera natin. Napupunta ba sa asset or liabilities? Asset, kapag nag-purchase ka ng isang bagay, pagkatapos mo mag-purchase, merong income na pumapasok. That is an asset. Liability naman, kapag nag-purchase ka ng isang bagay, pagkatapos mo mag-purchase, okay, may lumalabas pang pera. That is liability. So, bawas yabang para iwas utang. Okay? Alright, so those are the things that we can help
us para po makatipid po tayo, para mas makatipid po tayo. Now, let's proceed to part 3. Things we need to know in financial planning. Ano po ba yung mga kailangan nating matutunan para po mas madagdagan pa yung kaalaman natin sa financial planning? Alright? So first, do you know how money works? Ayan. So alam po ba natin kung paano magtatrabaho ang pera? Okay, for sure. Kanina, na-share ko kanina yung rule of 72. Pero ang tanong, alam mo na ba kung paano to i-apply? So make sure na matutunan mo po yon. So dito sa IMG, isa po yan sa mga matututunan po natin. Isa po yan sa mga matututunan nyo once you become an IMG member. Do you know about savings and investment? Do you know about stock market and mutual fund? Ito po, alam po ba natin na pwede tayong maging shareholder ng mga company na to? So isa rin yan sa mga matututunan natin kapag member na tayo ng IMG. Isa po ito sa mga benefits natin as IMG member. Do you know about life insurance? Do you love your family? Narinig natin kanina, importante ang life insurance para sa pamilya natin. Pero ang tanong, alam ba natin kung ano yung klase ng life insurance na kailangan natin para sa pamilya natin? So matututunan niyo po yan kapag member na rin po kayo ng IMG. Do you know about long-term healthcare? Are you preparing for your healthcare fund? Alam mo ba na isa sa pinaka-common responsibility pagdating ng araw is your health? Pagdating ng senior years natin, health ang isa sa pinaka-common responsibility. Question, pinaghahandaan mo po ba yan? Okay, so dito sa IMG, matututunan din po natin kung paano natin mapaghahandaan ang healthcare fund po natin. Do you know about the high cost of education? Alam mo ba na sobrang mahal na ng mga ng cost of education dito sa Pilipinas? So ang tanong, alam mo ba kung paano ito mapaghahandaan? So good news, sa IMG po, tinuturo din po ito. Sa IMG, matututunan natin kung paano tayo mag-i-invest para sa pag-aaral ng mga anak po natin. Alright. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Alam mo ba kung paano itatransfer yung mga ari-arian mo sa mga anak mo? Okay, para hindi nila pag-awayan or hindi magkaroon ng problema yung anak mo pagdating ng araw? Yes, isa rin po yan sa tinuturo ng IMG. At matutunan mo po yan kapag member na po kayo ng IMG. So make sure that you become part of this community para matutunan po natin lahat ng mga bagay na to. Okay? So let's move on sa last part, how IMG can help us. So IMG have the complete financial solutions, education, execution, environment, and entrepreneurship. So IMG provide financial education on all aspects of personal finance. You will receive trainings and support to manage, invest, and protect your money. So yung mga natutunan niyo po ngayon, so those are just basic information about financial education. So dito po sa IMG, once na member ka na, mas madadagdagan pa po yung kaalaman natin. So makaka-attend tayo ng mga different workshops. Okay, makaka-receive tayo ng mga e-books. Makaka-receive din po tayo ng video book. Yan, makaka-receive tayo ng free financial e-workbook. At the same time, makaka-attend tayo sa mga exclusive workshop po natin. So workshop number 1 to workshop number 5 para mas matutunan pa natin, okay, at mas ma-appreciate po natin ang financial planning. Okay? At syempre, IMG gives access for execution. So dito sa IMG, hindi lang tayo tuturuan mag-ipon or mag-invest. Tutulungan din tayo ng IMG para may apply natin yung mga natutunan po natin. Good thing dito sa IMG, kapag member ka na, pwede mo na agad i-apply yung mga natutunan mo. Bakit? Kasi ang IMG ay meron ng partnership sa mga malalaking company para po may apply mo na yung mga natutunan mo. Okay? Traditionally, kapag hindi ka member ng IMG, maghahanap ka ng agent mo sa healthcare. Okay? Pag kailangan mo ng insurance, maghahanap ka ng ibang agent mo para sa insurance. Kailangan mo na mag-invest, maghahanap ka ng agent mo para sa investment. Kailangan mo ng real estate, maghahanap ka ng agent mo sa real estate. So those are traditional. Okay? Kapag member ka po ng IMG, do it yourself. No middleman. Ibig sabihin, kapag member ka, meron ka ng direct access sa mga partner ng IMG para may apply mo na yung mga natutunan mo. Okay? At syempre, kapag member ka na, meron kang discount and access. Okay? So, meron kang discount kapag mag-i-invest ka na sa stock market, sa mutual fund,
Okay, at the same time, kapag mag-i-invest ka, okay, sa mga non-life insurance, meron ka ring discount. Okay, kapag gusto mo ng asset preservation services, meron ka ring discount. Pag bibili ka ng sasakyan, meron ka ring discount. Meron ka ring discount sa Palawan Express. At syempre, access. Okay, ito po yung special access natin. Isa sa mga benefits natin sa IMG. Katulad ng banggit ko kanina, pwede kang maging shareholder ng mga company like Jollibee, SM, San Miguel, Ayala, okay, so Globe, PLDT. Pwede tayo maging shareholder ng mga company na to sa pamagitan ng stock market, sa pamagitan ng mutual fund investing. Kapag member ka ng IMG, ito po isa sa mga benefits po ninyo. Okay? All new members become automatic mutual fund investor. At syempre, kapag member ka na rin ng IMG, meron kang access sa isa sa mga partner ng IMG. Ito po yung healthcare company para pagkaroon ka ng access sa long-term healthcare and short-term healthcare. Okay? So ano po ba itong long-term healthcare? Ano po ba itong short-term healthcare? So yung short-term healthcare, so alam na po natin to. Ito yung mga babayaran mo ngayon na healthcare. Okay? Tapos magkakaroon ka na ng benefits para sa healthcare fund mo. Okay? But yung long-term healthcare, ano naman yung long-term healthcare? Ang long-term healthcare po ay 3-in-1 saving plan. Okay? So ang long-term healthcare, meron siyang investment, meron siyang healthcare, at the same time, meron na rin siyang life insurance. So ito po yung isa sa mga nire-recommend po naming investment kapag member ka na ng IMG. Bakit? Kasi nasusolusyonan niya yung tatlong if. What if you die too soon? What if you get sick? And what if you live too long? So isa po yan sa mga napakagandang benefits natin kapag member tayo ng IMG kasi meron tayong access sa company na to. Ayan, kung naalala natin kanina yung Solid Financial Foundation, to build your Solid Financial Foundation, ito po yung mga kailangan natin: healthcare, life insurance, and investment. So good news, kapag member ka ng IMG, meron ka ng access sa 3-in-1 saving plan na nire-recommend natin dito sa IMG. Okay, so yung Kaiser Long-Term Healthcare. Okay, so ito po yung mga sample plan. Okay, pwede nyo pong screenshot and then pwede nyo pong pag-usapan ito kung sino po yung nag-invite sa inyo or kung sino po yung nag-send ng video na to. Alright? Okay, next. Ayan, entrepreneurship. So here in IMG, you can increase your cash flow by entrepreneurship. So dito sa IMG, pwede po tayong magkaroon ng extra income. Katulad ko po, okay, isa pa akong DepEd dati, DepEd teacher, and then kailangan ko ng extra income. So IMG helps me para magkaroon po ng extra income. So ito po, pwede nyo rin po itong gawin, okay, as a career or as a backup career kapag member na rin po kayo ng IMG. Okay, so you can do the business opportunity in the financial industry. You can own a business, become financial educator like us. You can share, okay, financial education to others. Siyempre, kapag member ka ng IMG, meron tayong tinatawag na NeuraCash. Dito mo marireceive yung income mo kapag member ka na ng IMG or kapag po mag-i-invest ka, pwede mo rin gamitin itong NeuraCash. You can earn extra income just sharing the mission and then commission will follow. So pwede ka magkaroon ng extra income dito na for 24,000, 44,000 or even 56,000 or more. Okay? Kapag ginagawa mo rin yung business opportunity dito sa IMG. At syempre, meron tayong mga rewards and incentives. So pwede tayo magkaroon ng incentives na makapag-travel. Ayan, so dito sa IMG po, okay, dito ko lang po na-experience na magkaroon ng travel experience sa abroad. Okay, so meron akong 5 na bansa na napuntahan because of IMG. So pwede rin po yan sa inyo. At syempre, meron ka rin free healthcare. Kapag ginagawa mo po yung business opportunity, pwede ka rin magkaroon ng world-class recognition, pwede ka magkaroon ng sariling sasakyan, ayan, magkaroon ng watches, magkaroon ng ring, kapag po na-qualify po tayo. So isa po yan sa mga incentives dito sa IMG. At syempre, meron din tayong mga supports and online tools kapag ginagawa natin yung business opportunity dito sa IMG. Napakaraming support ang IMG at napakaraming benefits kapag member ka ng IMG. Alright? And syempre, meron pa tayong mga enhanced membership benefits. Kagaya po nito, kapag member ka ng IMG, automatic ay magkakaroon ka na ng personal accident insurance na up to 300,000 pesos. Okay? Magkakaroon ka rin po ng automatic 50,000 life insurance once na member ka na ng IMG.
Okay, so hindi mo na po problemahin yung final expense mo. Bakit? Kasi kapag member ka ng IMG, automatic meron ka ng 50,000 life insurance. At syempre, kapag member ka ng IMG, meron tayong free unlimited consultation sa mga Kaiser Medical Center. Yan. At syempre kapag po ikaw ay nasa abroad, meron ka pong exclusive na membership benefits, kagaya ng accidental death benefit na 500,000, burial benefit na 100,000, act of terrorism na 600,000, at napakarami pa. Yes, napakarami pong membership benefits, lalong-lalo na kapag ikaw ay OFW or ikaw ay nasa ibang bansa. And then, environment. IMG is a community of investor and entrepreneur. So, syempre, kapag member ka na ng IMG, magiging part ka na ng napakagandang community ng IMG. Community of investor and community of entrepreneurs. Pag gusto mong pagpalaki ng katawan, anong ginagawa natin? Nagpapamember tayo sa isang gym, tama? Or Zumba para gumanda yung katawan po natin. Okay? So, para maging healthy po tayo. So, ang tanong, paano naman kapag gusto mong maging healthy financially? Okay? So, kailangan mo rin ng isang environment kung saan ginagawa, okay, yung mga bagay para po maging financially healthy. And that is IMG community. Okay? Alright. So again, this is the membership revolution. So a new world of possibilities of IMG. So magkano po ba yung membership fee dito sa IMG? Ang IMG po ay merong membership fee, one-time membership po, and annual renewal every December. 6,000 pesos po ang ating membership fee kapag ikaw ay nandito sa Pilipinas. Ayan. So what is 6,000 pesos? Compared to our 62 membership benefits. I guaranteed po, okay, na kapag member ka ng IMG at minaximize mo itong mga membership benefits natin, sigurado ako na bawing-bawi po yung membership po natin. One time lang po yung 6,000 pesos. Okay? So we have everything that can help you to build your solid financial foundation. So nandito na lahat sa IMG para matulungan ka na makapag-build ng solid financial foundation mo. Ikaw na lang yung hinihintay para makapag-build ka na rin ng solid financial foundation mo. So, did you like what you have learned today? Did you get what you expected? I hope may natutunan po kayo. I hope na nakita po ninyo yung kagandahan ng IMG at kung paano po makakatulong ito para sa future po ninyo. So, financial education plus execution is equal to transformation. So, it's time to act on it today. So take action, secure your future now. You will always have an excuse not to save or invest, no matter what your excuse is. One thing is for sure, you're going to get old next year. Ano man po yung dahilan natin kung bakit hindi tayo makapag-ipon, hindi tayo makapag-invest ngayon, sigurado po ako next year, tatanda na naman tayo. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you need money for his or her education. Maaaring maliit pa yung anak mo ngayon, pero sigurado ako, lalaki siya at balang araw kailangan niya ng pera para makapag-aral po siya. And no matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Do you agree? Lahat po tayo magre-retire. Lahat po tayo balang araw ay titigil sa pagtatrabaho kasi hindi na kaya ng katawan natin. Ang tanong, pinaghahandaan ba natin yung araw na yun? Okay? So make sure to take action and secure your future now. You have to be prepared for these kind of situations. Be with the group who inspire you. When the member of your group save, they will also inspire you to save. IMG mission is to convert people from being spender to saver and to teach them how to save the right way. So that is IMG community. So ano po yung kailangan natin gawin? So step 1, register as IMG member and start maximizing your membership benefits. Step 2, start investing to build your solid financial foundation. Start with the level 1 investment. And syempre, step 3, share our campaign with your loved ones. I-share nyo po yung mga natutunan po ninyo dito sa IMG. So again, take action. So to build your solid financial foundation, these are the investment that we recommend. Ito po yung mga nire-recommend po namin na investment. Ito po. Una, yung level 1 investment na nire-recommend po namin, yung Kaiser. Bakit yung Kaiser? Okay, kasi po ito ay 3-in-1. Meron na siyang healthcare, meron na siyang life insurance, at the same time, meron na rin po siyang investment. Kapag nag-mature yung investment mo, pwede mo siyang gamitin as
emergency fund. Okay? Ayan. So, yan po yung Kaiser. Ito po yung 3-in-1 plus 1. Okay? So, yan po yung kagandahan ng long-term healthcare. Ito po yung level 2, yung most 18. Kung gusto po natin ng higher coverage of insurance, so, excuse me, we recommend most 18. This is a 2-in-1 plus 1 saving plan. Okay? Meron siyang income protection, meron siyang investment na pwede mong i-withdraw anytime, okay, para po pwede mo siyang gamitin as emergency fund. Ayan, so ito po yung mga sample plan, okay? So let's assume, okay, age 30 ka ngayon, so kailangan mo na mag-invest ng 7,188 pesos per year para magkaroon ka ng 1 million coverage. Okay, meaning, just in case na sa loob ng isang taon, kunin ka ni Lord, yung pamilya mo makakatanggap ng 1 million pesos. Ganun po siya nag-work. Okay? And the level 3 investment na nire-recommend po namin ay itong mutual fund and stock market. So, ito po yung level 3. Okay, so pure investment po ito. Okay, so make sure na bago ka mag-invest sa level 3, meron ka munang level 1 at level 2 para po hindi po masayang yung pera po natin. Okay? Ayan, so again, katulad na banggit ko kanina, kapag member ka na, automatic ay mutual fund investor ka na. So be an IMG member. Ayan, so be an IMG member now and start enjoying your benefits. So again, congratulations po sa mga first timer po natin. Ma'am Mary Jane, congratulations dahil natapos po niyo ito. Okay, mamaya po ay makakaroon kayo ng 20,000 personal accident insurance. So make sure na makipag-communicate po kayo sa nag-invite po sa inyo. Okay? Ayan, so again, thank you so much for listening. Happy investing. Build wisely. Build wisely. Thank you so much po and good night po sa ating lahat.